Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang bawat isa. Today, we celebrate the culmination activity of our anniversary, the 43rd anniversary of the St. Peter Catholic Charismatic Community and the 23rd anniversary of the Talita Cum Healing Mass. Sa ating buhay, nagtatanong tayo, ano na nga ba ang naabot natin? Ano ang mga grasyang meron tayo? In the first reading, we have heard a reminder of the prophet Isaiah that since the Lord is kind and merciful, even to those who are sinners, we are all invited to return to Him at hindi pa huli ang lahat upang tayo'y bumalik sa Kanya. Ganyan tayo kabait, ganyang kabait sa atin ang Panginoon. In the second reading, we are also reminded by St. Paul that if we live in Christ, if Christ is the center of our lives, we will always have that opportunity to serve Him with joyful hearts. Hindi po ba mas madali maglingkod at magbigay ng sarili, ng resources, ng oras kapag alam natin kung sino ang binibigyan natin? Na-observe ko ito sa ating simbahan, kung sino ang generous, kung sino ang higit na mas malaki ang binibigay, sila yung hindi nagrereklamo. Yung ang hirap hinga ng tulong, sila pa ang maraming sinasabi. And worse, sila yung hindi nagbibigay, yung iba. Walang ginawa kundi magreklamo. And this is also what had happened to the gospel today. Totoo naman, madalas ang first na mararamdaman natin, impression natin, mula kaninang umaga, nagtatrabaho ko. Kararating lang yan. Bakit parehas ang bayad namin? We are sometimes envious. Matalino si Jesus, sinabi niya, naiinggit ka ba dahil generous ako? Wala ba akong karapatan kung anong dapat kong gawin sa aking ari-arian? My dear brothers and sisters, oftentimes we find ourselves complaining. Complaining. Why? Sometimes we find life unfair. Father, ako itong graduate, ako itong nakapangasawa, ako itong may mga anak. Yung kapatid ko, Father, wala nang ginawa yan, kundi magbulakbol nung nag-aaral pa, pinag-aaral ng pagulang namin. Ngayon, hanggang ngayon, umaasa pa rin. Tapos siya pang mananalo sa loto. Sometimes, we complain because of our envy. Ayaw natin na masasapawan tayo. Ayaw natin na malalamangan tayo dahil alam natin may ibinibigay tayo. Ang hindi natin alam, silently, unknowingly, God is blessing us. Blessing us with what? With things that we do not always recognize. For example, alam mo, Father, yung anak ko, nagtrabaho naman yun sa abroad. Nung birthday ko, hindi man lang ako pinadalhan, kahit man lang 5,000. Ang lupit naman ni Lord, pagkatapos kong alagaan ang anak kong yan, di man lang ako naalala, nadamay pa ang Diyos. Pero ang hindi mo alam, ang hindi niya alam, araw-araw siya nakakapagsimba. Araw-araw siya nakakapamasyal. Hindi ba't biyaya na malakas ka? Mamili ka, 5,000 na nasa ospital ka, o wala kang 5,000 pero malusog ka. Oftentimes we do not sense
the giftedness that we have because we are so much focused on what we are asking from the Lord. We expect much, but more has been given to us. Ibigyan ko kayo ng halimbawa. Alam niyo yung mga taong reklamador sa buhay, mas mailap ang biyaya sa kanila. Practical yan. Alam niyo merong isang amo na owner ng isang business. Medyo malaki yung sale, kaya ang ginawa niya, binigyan niya ng bonus, unknowingly. Tigpa 500 mga empleyado. May isa doon na wala nang ginawa kundi magreklamo sa buong buhay niya. Sabi niya, ano ba yan? Ang dami naman nating sale, bakit 500 lang? Nakarating yun sa amo. Ang ginawa ng amo, dinoble. Binigyan uli ng tigpa 500, except doon sa nagre-reklamo. Bakit? Kasi reklamador ka. Imbis maawa sa'yo, imbis ma-appreciate yung iyong ginagawa, ang makikita ay yung iyong kawalang pagpapahalaga. Mailap ang biyaya sa taong reklamador. Imbis na ika'y tulungan, ang pagkakataon ay nawawala. Another story, when I was young, maybe 3 years old or 4 years old, I have a very retentive memory. Early in the morning, my mother dressed up, merong pupuntahan sa bayan. So I was left with my grandmother. Iyak ako ng iyak. Gusto ko sumama. Ayaw ako isama ng nanay ko. So I was left with my grandmother. And so, nagwawala talaga ako. Maliit pa gusto kong sumama. So para tumigil ako, binibigyan ako ng lola ko ng 10 pirasong chocolate. Di ko alam kung parang curly top, something like that. I'm not advertising. Ang ginawa ko, dahil nga nagtatampo ko at galit ako, hinawi ko. Ayoko niyan. Ay nahulog. Pinulot na lang ng lola ko. Very patient yung lola ko. She was a grade 1 teacher. She's my teacher. Sabi niya, anong gusto mo? Wala. Gusto ko sumama sa mama ko. Sabi ng lola ko, hindi nga pwede kasi conference yun. Hindi pwede doon ang bata. Dito ka na lang. So I was crying throughout. And then, hindi niya ako maapis. Nung bandang tanghali na, nandun lang ako sa sulok, umiiyak. Sabi niya, kumain ka na dito. Halika na. No? Ganoon naman talaga mga lola. Hinahabaan ng pasensya. Halika na, kumain ka na. So, sumama na ako. Gutom na rin ako. Biruin mo. From 7 o'clock to 11:30 or 12 noon, umiiyak ka. Dehydrated ka na noon. So, sige, sumama ako. Tapos nung kainin mo na yan. So, dahil medyo nahimasmasa na, layon chocolate po. Sabi niya, akala ko ba ayaw mo? Dumukot siya sa bulsa, sabi niya, ito, isa na lang. 10 piraso yun. Sabi niya, ibinigay ko na kasi sa mga pinsan mo at sa mga kalaro niya. Kasi, sabi mo ayaw mo. My dear brothers and sisters, that is the meaning of losing the opportunity when we tend to complain and not appreciate and grab the opportunity to be grace. Tatagalugin ko para maintindihan natin. Yan ang mangyayari sa atin kung wala tayong gagawin kundi magreklamo ng magreklamo at hindi natin titingnan ang pagkakataon na tayo ay mabiyayaan. Ibinibigay na kasi, bakit nagtatampo ka pa? Naghahanap ka pa ng iba. Yan tuloy napunta sa iba. Ngayon hinahanap mo, wala na. Ang pagkakataon, binibigay. Ang pagkakataon, hindi binibili. Libre. But it is up to us to respond to that call, to return to Him, be present with Him, sabi sa second reading, so that we may live out in Christ. So as we celebrate our anniversary and as we culminate
our anniversary celebrations. We hope that with the many years that we are serving and celebrating together, we may be continuously blessed by God so that patuloy tayong magpalaganap ng mabuting balita, ng kasiglahan, kaligayahan, pag-asa. My dear brothers and sisters, if you find life unfair, return to the Lord. He is our hope. Namatayan ka? Hindi po pwedeng forever nalulungkot ka. Kaya nga nandyan si Saint Peter para ipaliwanag sa atin na may susi ang kaharian ng Diyos. Na balang araw makakapiling natin ang kinalulungkot na nating lumisan na. Nalulungkot ka, iniwan ka ng jowa mo, ng asawa mo, magpasalamat ka. Wala ka ng sakit sa ulo. Father, may plano na kaming magpakasal. Mas mabuti nang nangyari yan ngayon bago kayo nakasal. Kasi baka pag nakasal ka, mas mahirap nang maghiwalay. O kaya kung maghiwalay man kayo, gagastos ka pa magpanal. Di ba? Father, bakit ang unfair ng buhay? 15 anyos ako, nagdadasal ako ng boyfriend hanggang ngayon. Single pa rin ako. Magre-retire na ako, Father. Bakit? Masama ba maging single? Hindi. Niloob ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon na tamasahin mo ang pagiging single kasi mas marami kang natutulungan at mas marami kang naibabahagi. Kasi baka pag nag-asawa ka, nambubugbog pala, mas mabuti pa single ka na lang. Di ba? Father, ang tagal ko na pinagdadasal, meron akong sakit. Hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Baka naman, yung katagalan na yun, pagkakataon yun, para pahabain yung buhay mo habang nananatili kang nagdadasal. Hindi pa biyaya na matagal ka nang nagdadasal hanggang ngayon buhay ka pa dahil sa pagkakasakit mo. Kasi gusto ng Diyos, manatili tayo sa Kanya. Anong gusto mo? Alisin ng Diyos yung sakit mo? Operahan ka ng todo-todo? Kinabukasan, di ka na dumidilat? Maraming biyaya ang Diyos na hindi natin napapansin. So with this celebration, let us always thank God. A thankful heart will always be blessed. A regretful heart will always lose an opportunity to be with to receive the grace of God and to be with Christ. Amen. Happy anniversary po sa bawat isa sa atin. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.